Mga negosyong walang lugi? Meron ba nun? Napansin ko kasi na nagkalat ang mga video ngayon na nagsasabi may mga negosyo daw na walang lugi o di pwedeng malugi. Well, sino ba naman ang ayaw ng negosyo na walang lugi at sureball nakikita? Lahat naman kasi tayo ay gusto maging successful ang business venture na papasukin natin. Pero ang katotohanan, kahit gaano kalupit ang business idea mo, ay pwede pa rin itong malugi. Isipin mo nga yung ibang business na tumatakbo ng ilang taon pero nalulugi pa rin. Yan pa kayang business idea mo na ngayon mo lang sisimulan. Ito lang ang masasabi ko, walang negosyo na di nalulugi. Pero huwag ka mawala ng pag-asa kasi may mga negosyo naman na maliit ang tsansang malugi. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang business idea na maliit ang chance na malugi ka at ang mga businesses na ito ay di yung mga online businesses kundi mga traditional na negosyo pero palagi nagsusulputan kasi nga may kinikita. Una, mobile food cart business. Kahit na nagkalat ito ngayon, pero may magandang reason kung bakit. Kasi kumikita ito. At kung mapapansin mo, ay marami pa rin ang bumibili sa mga ito. Lalo na kung mura lang ang binebenta mong pagkain, tapos marami o malaki pa ang serving. Masasabi ko rin na magandang business ito kasi kaliwaan kayo. Ibibigay mo ang produkto mo at babayaran ka kagad. Mababa lang din ang risk dahil na rin sa mababa lang ang kapital mo. Pwede ka nga magpagawa ng food cart at ilagay mo ito sa pwesto na maraming taong dumaraan, like papuntang trabaho o pauwi ng bahay. Actually, pwede ka rin muna magsimula sa harap ng bahay nyo at kung mapapansin mo na bababa lang ang foot traffic at di kumikita, then madali kang makakalipat ng pwesto. Basta ang importante ay alamin mo lang ang tamang permit na kailangan para iwas huli. Mataas ang success rate nito, basta samahan mo lang na diskarte, tamang pagkain na binebenta mo, tamang pag-manage ng pera, at makahanap ka ng tamang location. Panoorin nyo ang sasabihin ni Ramon ang CEO ng San Miguel Corporation. Kung gusto niyo naman magtayo ng mga food-related, yung mga parang portable cart, na dadalhin lamang yung cart doon, bubuhatin lang, ibababa doon, yun na. Imbis na nagtatayo pa kayo ng kung ano-anong konkreto, kung ano-ano. Pag nalugi at yung lugar na hindi na-click, hindi mo na malilipat. Samantala yun, kung mobile, isasakay mo lang uli yun. Lilipat mo sa ibang lugar. Click na. Kikita ka na. So sa tingin mo, hindi pa ba magandang business idea ito? Ang pangalawa, commercial at home rental business. Although malaking kapital ang kailangan mo para simulan ng business na ito, pero masasabi ko na mababa lang ang chance na malugi ito. Ganito kasi yun. For example, may bahay ka na paupahan. Maaaring yung upa ng bahay na ibinabayad sa iyo ay yun din ang pambayad mo para sa monthly amortization ng bahay na yun. Meaning pwedeng libre na ang bahay na kinuha mo at paglipas pa ng maraming taon ay tataas pa ang value ng lupang kinatitirikan ng bahay mo at magiging additional profit para sa iyo. Kung sa commercial space naman, maganda kung ipatayo mo ang commercial space mo sa mataong lugar like malapit sa school o kahit sa kanto ng subdivision nyo. And for sure, maraming may-ari ng food cart at iba pang businesses ang magkaka-interes na umupa sa pwesto mo. At pwede mo pa itong gawan ng contract na hindi bababa sa 2 taon depende sa usapan nyo para masiguro mo ang steady flow of income mula sa renta. Ang pangatlo, rice retailer o bigasan. Balik uli tayo sa pagkain. Ang bigas ang pagkain na di pwedeng mawala sa lamesang Pinoy, kaya ang produktong ito ay siguradong babalik-balikan ng mga tao. Isa rin ito sa pinakamadaling simulang negosyo kahit nasa bahay ka lang. Yun nga lang ay madali din itong gayahin kaya lahat ay nagkakatalo sa presyo ng binebenta mo. Ang susi sa tagumpay dito ay yung makahanap ng supplier ng bigas na pwede magbigay sa iyo sa pinakamababang presyo at okay ang quality. Dahil kapag nalaman ng mga tao na mura ang bigas na binebenta mo, ay siguradong dadayuhin kanila para makabili lang. Kahit konti lang ang patong mo sa presyo basta maraming benta, magiging fast-moving ang bigas na binebenta mo. Bukod pa rito, ang rice retailing ay hindi masyado naapektuhan ng mga economic downturns dahil ang mga tao ay patuloy pa rin na bibili ng mga bigas kahit sa panahon ng krisis. Kaya kung ikaw ay makakapag-source ng mura at kalidad na bigas, malaki ang posibilidad na makakuha ka ng maraming suki o regular customers. Isa lang ang dapat mong isaalang-alang dito. Ito ay ang storage ng bigas. Dapat mong matutunan ang tamang pagtatabi nito para maiwasan na bukbukin o mahamugan na magpapapangit ng lasa at amoy ng iyong bigas. Ang pang-apat,
mini grocery o sari-sari store. Ayon sa datos ng Department of Trade and Industry o DTI, ang sari-sari store sector ay isa sa pinakamalaki at pinakapangunahing anyo ng micro-retail sa bansa na nagpapakita ng consistent na kita para sa maliliit na negosyante. Ang sari-sari store ay isa sa pinaka-popular at accessible na negosyo sa Pilipinas. Madali lang itong simulan dahil na rin sa mababang kapital at mataas na demand. At isa pa dahil na rin sa convenience na ibinibigay nito sa inyong community. Ang mga customer na sa halip na pumunta sa mga supermarket at mga mall ay madalas na pumupunta sa mga sari-sari store para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, toiletries at iba pang essential items na pwedeng bilhin ng tingi-tingi lalo na sa panahon ngayon na di naman lahat ay kayang bumili ng maramihan. Basta tandaan mo na ang negosyong sari-sari store ay pwedeng maging patuloy na maging profitable lalo na kung diversified ang mga produkto mo at may tamang inventory management ka. Iwasan mo lang din ang magpautang kasi yan ang unang-una magiging cost ng pagkalugi mo. At isa pang disadvantage ng business na ito ay kapag nakita ng kapitbahay mo na kumikita ka, ay sa susunod na linggo, magtatayo na rin sila ng kanilang sariling tindahan. Kaya again, sa presyo kayo lahat nagkakatalo. Ang panglima ay ang bakery. Ang negosyong bakery ay isa sa pinaka-stable na negosyo sa Pilipinas dahil ang tinapay at iba pang baked goods ay bahagi na rin ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mula sa pandesal sa umaga hanggang sa mga cake sa mga espesyal na okasyon, ang demand para sa mga produktong ito ay hindi nawawala. Ang demand para sa tinapay ay hindi lamang limitado bilang basic na pagkain dahil maraming bakery ang nag-aalok ng mga specialty items tulad ng mga artisan bread, pastries, at custom cakes na may mataas na presyo at maaari magbigay ng magandang kita. Ang tamang lokasyon ay mahalaga para mag-succeed ang isang bakery. Kailangan nito na maging accessible sa mga tao, lalo na sa mga urban at semi-urban na lugar kung saan mataas ang demand nito. Bukod dito, mahalaga rin na quality ang produkto mo, kaya dapat tiyakin na masarap ang lasa ng mga tinapay at baked goods upang makaakit at mapanatili ang mga regular na customer. Kasi kapag nasimulan mo na maganda ang reputation ng bakery mo, mas madali ka na magkakaroon ng loyal na customer base, yung mga taong regular na bibili ng iyong mga produkto. Ayon nga sa datos ng Philippine Baking Industry Group o PhilBaking, patuloy na lumalago ang industriya ng baking sa Pilipinas, lalo na sa mga urbanisadong lugar dahil walang humpay ang pangangailangan sa mga baked goods. Ang patuloy na paglaki ng industriyang ito ay patuloy na senyales na may potensyal ito para sa long-term success, basta tama lang ang pagpapatakbo at pamamahala nito. Ang pang-anim, pet shop and grooming services. Dahil na rin sa patuloy na pagdami ng mga pet owners sa Pilipinas at pagtrato natin sa ating mga alaga bilang isang miyembro ng pamilya, lalong tumataas din ang demand para sa mga pet supplies tulad ng pagkain, vitamins at accessories. Pati na rin ang mga grooming services na tumutulong para maging malinis at maayos ang ating mga alaga. Kaya naman ang pagkakaroon ng pet shop na pwede magbenta ng mga produkto mula sa mga basic na pet food hanggang sa mga specialized na items gaya ng mga organic treats at customized na accessories. Isama mo na rin dyan ang mga grooming services na nag-aalok ng mga regular na pag-trim ng kuko, pagpapaligo, at iba pang preventive care tulad ng flea treatment. Ang mga pet owners, lalo na ang mga busy sa buhay at trabaho, ay nangangailangan ng tulong para sa pag-maintain ng kalinisan at kalusugan ng kanilang mga alagang hayop. Ang pangpito, ang business idea mo. Tandaan mo na ang pagsisimula ng negosyo ay hindi madali at lahat ng negosyo ay pwede malugi. Pero kung sasamahan mo ito ng tiyaga, tamang pagpaplano, marketing at tamang pagpili ng industriya, malaki ang tsansa mong magtagumpay. Kahit ang business idea mo na wala sa list na ito ay pwede mong mapalago. Huwag kang matakot magsimula. Ang unang hakbang ang pinakamahirap pero ito rin ang magdadala sa iyo sa malaking oportunidad. Tandaan na ang susi sa tagumpay na negosyo ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi kung paano mo ito patuloy na mapapalago at mapapangalagaan. Kaya kung handa ka ng simulan ang iyong business journey, gawin mo na ito ngayon. Kaya it's your turn. Ano ba ang business idea mo na sa tingin mo na hindi malulugi? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at
Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.